I was talking to one of the mayors in Negros na malapit dito. Yung commotion ng kausap ko, nagulat sila at kinabahan. So sinabi ko sa kanya, ano nangyari? Sabi niya sa akin, parang may pumutok. Then I realized it must be the Canlaon volcano. Pasado alas 3 ng hapon na mag-alboroto at magbuga ng mga maliliit na bato ang Bulkan Canlaon. Yung eruption umabot po ng 3,000 meters and lasted for 7 minutes. Mahigit 50,000 residente sa Western at Central Visayas ang apektado ng pagputok ng Bulkang Canlaon. So right there and then, I told the mayor, kalma, first thing that you have to make sure of is number 1, protect your water source. And number 2, we have to get all the masks na pwede para mabigay sa mga constituents niya. I heard that around 50 to 100,000 masks are needed. Pumasok agad sa utak ko na kailangan ng N95 mask. Marami po akong tinawagan. Ang sabi ko sa kanila, yung mga hindi nyo nagamit na mga mask nung pandemic, kukunin ko lahat yan, dadaling ko dito sa Canlaon. Especially dito sa Negros Occidental. Nag-mobilize po kami hanggang parating na po ang mga mask na nakuha namin. And would you believe, umabot sa isang container na mask ang na-mobilize natin. In hazard areas like those communities living within active volcanoes at that, ang pinaka-importante dyan is to map out which are the permanent danger zones and make sure na wala dyan nakatira. And then, kung meron nakatira, dapat i-relocate sila sa isang community na labas ng permanent danger zone. So, as a lawmaker, we need to help the local government units, most especially yung mga nakatira dyan ng mga areas na hindi naman ganun kalaki o ganun kayaman ng mga lokal na pamahalaan. Kailangan tumulong ang national government maghanap ng lupa, bumili ng lupa, magtayo ng bahay at saka ng buong komunidad.